Ganito, yung sumasahod ng 100,000 isang buwan. Sa mga nagbabalak diyan na mag-apply papuntang South Korea, ito po yung step by step how to apply in South Korea. Ang pag-apply dito sa South Korea ay government to government system. Ito po ay no agency involved at no placement pay. Tanging DMW lang po na may authorized na mag-send ng manpower in South Korea. Ito po yung qualification, age between 18 to 38 years old. No height and weight limit. With or without work experience, pwede ka. Kahit wala kang pinag-aralan, pwede ka. Kahit elementary, high school, college, graduate, kahit grade 4, pwede ka. Kahit may tattoo, malabo mata mo, pwede ka. Basta hindi ka colorblind. Dapat healthy ka. Wala kang history sa TB o HEPA at hindi pwede ang may lung scar. At ito ang mga requirements na dapat mong ihanda sa pag-i-exam. Ang passport, dapat ang passport ay valid ng 1 year. Tapos nun, gumawa ka ng e-registration account. Punta ka lang sa online services.dmw.gov.ph at mag-register ka sa e-registration. Dapat updated ka sa DMW o sa HRD Korea para malaman mo kung kailan ang exam. Ang exam ay puro Korean language, kaya kailangan ay mag-aral ng Korean language. Kaya mas maganda na mag-aral kayo sa mga KLC o Korean Language Center na pwede naman ang self-study. Pero ino-offer ko sa inyo na mag-enroll kayo sa mga KLC. Ang KLC kasi sila ang mag-a-assist sa inyo. Lahat gaya ng paggawa ng e-read ay turuan nila kayo. Kapag pumasa ka naman ng exam, hintayin mo muna ang announcement ng HRD Korea para sa skill test. Kung meron man, kasi ang skill test ay natigil noong pandemic. Kung natapos naman, mga iyan ay medical test. Kailangan naman dito ay fit-to-fit work ka sa medical kung nakapasa ka naman. Ay hintayin mo naman kung may employer ka na. Kung nasilik ka naman, ay ipasa mo na mga requirements mo papuntang South Korea. Congratulations pa pala sa mga nagkaroon ng API dyan. Congrats mga chinggo. Sana dumami pa kayo na magkaroon ng mga API dyan sa Pinas. Nasa comment section po kung paano mag-apply dito sa South Korea. DMW po tayo lalapit para mag-apply papuntang South Korea. Pero uunahan ko na sila na magsabi. Sigurado yun naman ang sasabihin nila, ang aking sasabihin ngayon. Ang pag-apply po pala dito sa South Korea, ang una nyong gagawin ay kumuha kayo muna ng passport. Kung nakakuha na kayo ng passport, ay maghanap po kayo ng KLC o Korean Language Center na malapit sa inyong lugar. O di kaya mag-join po kayo sa mga groups ng APS. Punta lang po kayo sa Facebook at i-type nyo ang APS. I-scroll nyo at mamili kayo kung saan kayo magtatanong about sa KLC, kung saan kayo mag-aaral. Kung may nahanap na kayo, mag-register po kayo at mag-aral habang hiniintay nyo po ang announcement ng DMW or Department Migrant Worker about exam. Mas maganda po kasi mag-aral sa Korean Language Center dahil lahat doon ay ituro sa iyo kung paano magbasa ng Korean words. Kung gusto niyo naman dagdag kaalaman ay manood po kayo ng YouTube about pagtuturo ng salita ng Korea. Punta lang po kayo sa YouTube at i-type nyo ang Korean language. Mag-scroll kayo at mamili kayo kung ano gusto nyo panoorin. Mag-aral po kayo ng mabuti, kaibigan. Ang exam po kasi ay mahirap pero walang mahirap kung kayo ay mag-aral ng mabuti. Ego mo lang yan, chingko. Kaya mo yan para sa pangarap at sa pamilya. Mas maganda po kasi mag-aral sa Korean Language Center dahil lahat doon ay ituro sa iyo kung paano magbasa ng Korean words.